So, welcome back. Sabi ko nga kanina, magdi-discuss tayo ng tungkol sa ating bridge deck. Pero bago lahat, review lang muna po tayo ng ating engineering. Para sa general viewer natin, paliwanag ko po ulit. Sa building po, or maging sa tulay, meron tayong mga tinatawag na deck flooring, which is usually slab. Slab naman, pwedeng i-carry yan ng kagaya ng tulay natin, kine-carry siya sa ilalim ng ating steel framing. And then, sa ibang bridge naman, ang nagki-carry dyan sa ilalim ng slab is long girders, usually precast girders po yan. Nilalagay lang nila yun sa ibabaw ng bridge pier, kakast yung slab kapag naiposisyon na yung girder. So moving forward, meron tayong typical types of slab. Dalawang klase po ang slab natin. May one-way slab and two-way slab. Ano ba pinagkaiba ng one-way slab sa two-way slab? Simple lang po yan. Iuko lang po natin yung ratio ng short span at long span. Po yung mahabang side ng slab, ito po yung maiksing side. Ang pag sinabi pong ratio, yung long dimension, di-divide natin sa short dimension. Pag ang ratio niyan ay less than or equal to 2, two-way slab. So, pagka ang L over S is greater than 2, ika-classify na po natin ngayon yan as one-way slab. Let's continue po. So, yun nga po, naipaliwanag na natin ang difference ng one-way slab, two-way slab, base sa kanilang length and width ratio. Ngayon naman po, papaliwanag natin paano ngayon sinusuportahan ang one-way slab, two-way slab. Pag sinabi natin one-way slab, usually makipot lang yan pero mahaba. Yun na yun. Kasi nga ratio natin is more than 2. Importante lang, carry natin ang ating slab sa kanyang kahabaan. Yan, dito po yan. Ito yung kanyang kahabaan. So, meron tayo nilalagay dyan na usually beam or wall plus beam. Load carrying mechanism ng slab. Ang slab, syempre po ang slab, dyan natin pinapatong ang ating load. Nandyan tayo mga tao. Halimbawa, building yan, nandyan tayo mga tao, nandyan yung mga finishings, mga floor finishing, tiles, etc. Nandyan ang ating mga appliances, equipment, etc. Mga kama, mga cabinets, etc. Yan na po yan. Lahat ipapatong natin sa slab. Ang slab ang nagkikerry niya mga yan. And then, ang nagkikerry naman ng slab ay itong mga beam, or wall, or combination of wall plus beam, columns, yan. Ganun po yan. Yan po ang one-way slab. So two-way slab naman po, importante rito ngayon na ang carrying mechanism ng slab, hindi lang sa long side. Kailangan din yan ng carrying mechanism sa short side. Kasi nga po, yan talaga ang design yan. Meron tayong column ngayon dito na nagkikerry ngayon ng beam. Yan. Both direction, long direction, short direction. Ito yung ating slab. And then lahat ikakarga natin sa slab. Yan po ang main difference ng one-way and two-way slab. One-way slab, kine-carry lang mostly, generally, sa long direction ng slab. Two-way slab, kine-carry natin both direction, sa long direction and short direction. Sa pagdi-design naman po ng reinforcement ng slab, ganito rin po yan. Pag nagdi-design naman po ng reinforcement ng slab, pagka tinawag natin one-way direction, majority ng reinforcement yan na magkikerry ng slab. Kasi po ang slab natin, simento. Kaya mag-carry ng simento up to certain limit na hindi siya magka-crack. Kasi po ang simento may konting laban pa rin yan sa pagsasag, pag-bend, pero napaka-limited lang po niyan. So para hindi yan magsag at mag-crack, nilalagyan natin ng reinforcement. Ngayon yan ang purpose ng reinforcement. So dahil ito nga po ay one-way slab, ang main reinforcement lang po niyan usually is one-way din. Yan kaya nga po tinawag na one-way. One-way lang din ang direction ng main reinforcement. Perpendicular po ang main reinforcement sa length. Yan, kaya tinawag na one-way slab yan. Dahil one-way reinforced. Naglalagay naman po tayo dito ng reinforcement dito sa other direction. Perpendicular sa short direction, parallel sa long direction. Para naman po yan sa pagkocontrol ng crack. Kasi kung lalagyan lang natin dito ng one-way at wala naman tayong nilagay dito, magka-crack pa rin po yan. Naglalagay tayo dito. Yung mga bakal po na yan, yung mga sizes po ng bakal na yan sa one-way, sa main reinforcement, sa minor reinforcement, dinidesign na po ng mga engineers yan. Out of topic na po yan. So, dito naman po tayo sa reinforcement ng two-way slab. Ngayon, nakikita nyo ngayon ang difference. Kanina, sinabi natin, one-way slab, one-way direction lang ang main reinforcement. Now, dito po sa two-way slab, papasok ngayon yung mangyayaring two-way direction nating main reinforcement. Yan. Meron tayong one direction along the length and another direction along the width. Kaya nga pinatawag ng two-way slab. Two-way reinforced po yan. Ngayon po, hindi na rin natin di-discuss ang pag-design ng number ng bakal, size ng bakal, spacing yan. Out of topic na po yan. So, malinaw na po ba?
Ang two-way slab, two-way direction ang main reinforcement. Ang one-way slab, one direction ang main reinforcement. Ang main objective lang po natin sa topic na ito is paliwanag sa inyo ang pinag-iba ng one-way slab sa two-way slab at kung paano sila pinatitibay ng bakal at kung paano sila kine-carry ng beam sa ilalim niya. Yan po ang ating main topic of discussion ngayon. Ngayon, tatanungin nyo ako, ano bang kinalaman yung slab na yan sa tulay? Nako, napaka-importante po. Sinasabi ko sa inyo, magugulat kayo sa aking na-discover. Para po sa lahat ng mga nanonood dyan na hindi pa po nakapag-subscribe, pwede naman po siguro pag-subscribe kung na-appreciate nyo po yung ating dinidiscuss tungkol dito sa ating main subject, which is yung ating Isabela Bridge Collapse. So ulitin ko po, napaka-importante po ng relevance nitong diniscuss ko about slab, one-way slab and two-way slab sa ating bridge. Okay, moving on. So ito nga po, as per ating na-generate na model analysis, hindi po ito 100% representation ng actual na tulay. In-scale up lang po natin ito base sa mga picture na gather natin. At sa information na ang tulay ay around 60 to 65% ng haba from end to end. From here, ang haba niyan to the other end, 60 to 65 meter. Yan po. And then ito natin part na is RC hollow box section, girder. At yan po yung mga yellow, mga steel beam po yan. Ito naman pong meshed element po yan ng ating slab. Yes. Ito po ang ating general analysis model. So, nag-apply nga po tayo ng truck load dito sa gitna. Sa gitna, in-apply po natin yan somewhere here, yung ating 61 truck load niya. Sa one lane lang po dito sa as per picture po kasi dito na nag-iba yung tulay sa kabilang dulo, kabilang sa. So in-apply po natin ang truck dito sa one lane na to, other lane na po. Kung doon ka na nakaharap, ito po yung ating kanan na side na lane, yes. Andyan po yung truck. So pag-analyze nga po natin, syempre, ang weight po natin is buong weight nitong bridge natin, semento, slab, steel, plus some accessories. In-include na lang po natin yan sa contingency weight factor. So, inad po natin ang weight ng tulay plus yung weight ng truck. Yan po ang magiging analysis load natin with some factors as required. So, tingnan po nga natin ang behavior nitong tulay natin after ng maran natin ang analysis. So, yan na po. Yan ang ating run analysis. Usually, pag ako po nag-analyze ng structure, tinitingnan ko muna after ma-run natin, tinitingnan ko muna ang deflection niyan. Paano ba nagbe-behave ang tulay? Titingnan po natin ang kanyang deflection. Na-animate ko pa nga po yan eh. Yan, parang cartoons, movie. Ganyan nagbe-behave yung tulay natin. Nagsasag. Bagala natin ang play speed. Kita natin, nagsasag ang ating tulay. Siyempre, obvious naman po yan. Mahaba ang span natin. Ang sag niyan, papunta sa gitna. Pinakamalaking deflection distance yan, sa gitna. Sa mid-span. Pakita natin yung deflection naman. Ayan. Yan. Pag de-deflect ng tulay. Ini-scale up lang po natin yan para talaga nakikinat. May mga tinitingnan po kasi tayo dyan ng mga critical behavior. Pero palitin lang po natin. Ganito po talaga yan. Kung pinalit natin yung viewing scale, halos hindi nyo makikita yan. Pero nandyan yan. Ngayon po, makikita natin ang mga critical behavior kasi gusto ko mag-focus sa nangyayari dito sa connection ng mga bakal na to at itong tie rod. I-scale up naman ngayon po natin yan. Boom! Ayun, lucky. Oh. Kita nyo? Nakikita nyo po yan? May deflection na nangyayari na dyan sa ating cross beam. Yan. Yun, tinan nyo. Nagkaroon agad ng internal na nangyayari po yan sa bakal. Ine-exaggerate lang po natin yan para nakikita natin ang talagang behavior. Nag-deflect po itong ating transverse beam. Pero itong ating rod ay hindi sumasama. Kasi nga po yung rod natin, may pagka-rigid yan. Hindi naman yan kagaya ng sag rod na yung cable rod na pwedeng lumaro yan, mag-bend. Hindi ito po pwedeng basta-basta mag-bend. Kasi nga, rod yan, solid rod nga raw yan. I-animate natin, ipakita ko sa inyo kung anong mangyayari dyan. Kakahilo po ba? O wag na. Yan. Pag nagbabibrate po ang tulay, yan, magsasag, babalik sa diretso, magsasag, babalik sa diretso. Ikita niyo yan. Gaganon yan, no? Gaganon-ganon. May problema po tayo. Ito yung level ng tulay, may load, nagsag.
bumalik, nagbabibrate nga po ang tulay. Hindi yan po isang ganun lang yan. Sunod-sunod yan. Imagine nyo po yan, pag paulit-ulit na ginagawa niya, itong ating rod, anong connection yan dito? Tornilyo? Tornilyo po ba? Yan nga po, in-exaggerate natin ang ating deflection para nakikita natin kung anong talaga nangyayari. Which is realistic naman po yan. Kita nyo yung dulo ng beam. Yan. Saka ito. Nagkakaroon na agad ng pagpipilipit itong ating beam kasi nga ito yung original position na tapos vibrate na ngayon, nagsasag po yan, sag. So may paglalaban na agad na nangyayari dito sa connection na to, sa joint. Mayroon po tayo tinatawag ng torsion dito sa cross beam na to, and deflection naman. And then ito po ang critical pa dyan. Yan yung ating rod na yan. Hindi ko po pinakita yung model dito kung paano nila ginawa connection. Pero ang behavior lang po ang gusto natin makita dyan. Pag nagsasag po ang ating deck, flat, sag, flat, vibration po yan, paulit-ulit po yan, parang spring. Flat, sag, flat, hanggang hihina na po ang vibration na. Hanggang sa nakaalis na yung truck load. Hihina po, babalik na po sa normal yan. Pero during na nangyayari po yung vibration na yan, nakikita nyo nangyayari dito sa ating connection. Pumipilipit po yung transverse girder natin. Pumipilipit po ito dito. Dahil nagde-deflect po ito, may karoon ng problema po sa connection. Ito naman po, hindi lang po bigat ang dinadala niyan, may pilipit na rin yan. May pagpilipit na nangyayari kung bolt ba yan o weld, regardless po yan. Talagang nai-stress po yan, more than. Hindi po natin alam kung dinesign ba nila yung bolt na yan sa may moment connection. Baka dinesign lang po nila kasi yan as pin connection. Naku, nakadelikado po yan. Pagka in-analyze po natin ito as pin connected, wala pong moment na i-generate ng software. Puro vertical and lateral forces yan. Naku, delikado tayo dyan. I-analyze dapat nila ito as moment connected. Sabihin, lalabanan ng connection dito. Yung pagkakaroon ng torsion, may torsion na po yan. May pilipit, may moment, may shear, and then may pull. Lahat po yan. Sinabing moment, meron pong 6 yan. May sliding, lateral, dalawang direction, may pull yan, X, Y, and Z. Alam na po ng mga engineering. And then may moment. May moment rotation, may moment minor, at meron tayong torsion. Kaya po 6 na forces yan. Ngayon, pag in-analyze lang nila ito spin connection, na in-eliminate nila yung moment forces, problema po yan. Babagsak po talaga, fail po talaga agad ang ating rod to steel framing connection dahil nga sa vibration. Paulit-ulit na mangyayari ang vibration kada may dadaan dyan na heavy load, let's say bus or truck. Eventually, magbibigayan na po yung connection na yan. Magtinatawag nating patig. Imagine nyo, ganito yan, kumuha yung alambre. I-bend nyo yan. Ayan. Imagine nyo yung wire, kumuha kayo ng wire. Imagine nyo, kumuha kayo ng wire. Ayan, wire. I-bend nyo po yan. Pag ganun, hindi po kasi wire, wala akong wire dito. Pero ganun lang po yan, subukan nyo. Ganyan yun po yan, baluktotin nyo po yan. Ulit-ulit. Hanggang sa mangyayari po yan, bibigay na po yan. Yan ang po tinatawag natin. Na-reach na po yung wire ang kanyang fatigue. Bumigay na po siya. Usually, pag magandang connection nyo, talagang matagal ang buhay niyan. Kahit ilang ulit nyo pa yan gawin. Ito ang naging problema. Dahil ito nga, rod, hindi siya masyadong nagbibigay ng flexibility sa ating connection. Kung ito po ay cable, mas medyo maglalaro-laro pa yan. Nakakapag-absorb yan ng stress and strain ng mga forces na de-develop dito sa joint at which is, since rod nga yan, nakikita na po natin agad may faulty dyan, may flow. Kung mali ang interpretation, pagka ginawa nilang pin connected to, problema na po yan. Flow po yan, flow. Design flow. Pero hindi po natin mabe-verify yan hanggang di natin nakikita ang kanilang analysis.
Third party na po magdi-decide, yung mga forensic investigator kung magbe-verify kung talagang paano nila na-treat itong connection na to, kung ito by pin connection or talagang rigid. Hindi po na po tayo makakapag-detect niyan. Kayo na po ang magbigay na opinion nyo. Design flow ba talaga? Until such time na mabe-verify natin talaga. Then, pag-conclude tayo. Hindi, 1 point pa lang po yan ang ating pinag-usapan. Eto na po tayo. Nasa small picture pa lang po tayo. Alam na po natin ngayon kung bakit nag-collapse ang bridge. Naputol dyan sa mga connection na yan, ang rod. Sabi ko nga sa inyo, isang rod lang dyan na naputol. Giba na po yan. Tuloy-tuloy na yan. Nag-domino effect na. Pero ito na po talagang isang nakita natin na main problem. Here goes. Nakita niyo po ba yan? I-discuss na po natin kanina ang difference ng one-way slab and two-way slab. And then, kinconclude na po natin na itong ating bridge deck ay one-way slab. Since one-way slab, kailangan natin ngayon ng major support sa kanyang gilid. Yan. Kasi nga, hindi po natin maaasahan na nagke-carry ng load itong mga to. Kasi ang purpose po niya mga yan, yung mas maliliit na beam yan is para lang i-carry niya yung slab yan. Sila po ang nagke-carry ng slab dito sa midspan sa pagitan ng transverse girder. Kine-carry niya mga beam na yan and then ililipat po nila ang kanilang kine-carry na weight dito sa ating mga transverse girder. Yan, meron po tayong tinatawag na load path analysis. Pero hindi na po natin masyadong i-complicate ang paliwanag. Ganito, simplihan na lang po natin. Meron po tayong bigat ng slab sa may sariling bigat at meron po tayong load. Yun nga po yung mga traffic load. Pag in-apply natin yan dito sa gitna sa slab, mangyayari yan, sino po magdadala ng bigat na yan? Ito pong mga beam na to sa ilalim ng slab. Pagka mo may karga ang slab, ang magdadala po ng weight po magkabilang gilid. Yan nga po, one-way slab within a one-way slab. Yan po ang simple explanation yan. One-way slab ito. Yan. And then one-way slab pa rin talaga yung main one-way slab sa malaking one-way slab. So, yung one-way slab, kinikerry nitong mga beam na to, and then ang beam naman na to, kinikerry naman ito ng mga cross girder na yan. Yan po. Malinaw po ba? Ngayon po, ito naman po mga cross girder na to. Supposedly, ang dapat nagkikerry niyan, itong dulo na to. Itong outer girder na to. Pero sa sobrang haba po niyan, hindi po niya talaga kakayanin na i-carry ang buong bridge deck na yun. Dito ngayon ginamit natin itong mga arc na to. So, ang nangyayari po ngayon dito, mas importante po ang pagkikerry ng load ng mga arc tendons na yan kumpara dito sa long beam na to, which is magkabilang dulo po, nakasuporta lang yan. Yan. Talaga pong as per analysis, ang main carrying natin is yung arc. Yes. Pero bago po makapag-carry ng load yung arc, dadaan po ang load path dyan sa mga tendons na yan papunta sa arc. Yan. So, napaka-importante po sa ating tulay na ang mga tendons na to ay matibay, mataas ang load carrying factors at may extra factor of safety sa bar at sa mismong connection. Nakikita niyo po ang problema. Bakit kukunti ang mga yan? Designer po ang sasagot niyan. Bakit hindi sila naglagay ng extra? Wala silang redundancy. Pag sinabi natin redundancy, may maputol man dyan sa isang yan, yung dalawa sa pagitan ng naputol, kaya pa rin nun i-carry yung loss, yung pagkawala ng isang yan. Pero dahil masyado pong malayo ang mga pagitan yung mga rod na yan, isa ang naputol. Overload na agad yung susunod na magkabilang dalawa, lalo na po sa midspan. Kaya nga, nandito yung track natin. Tapos doon naputol to. Eh di, kawawa na, bugbog po yan. Pag bumigay to, bibigay na rin po yan. Which is nangyari na nga po. Yun po ang nakikita natin problema rito. Kayo na po mag-decide. Design flow po ito. One-way slab. Ang nagkikiri lang dito sa dulo at tendons. Design flow. Kayo na po mag-conclude.